Magandang araw po, Captain Kokak. Gusto ko lang pong ibahagi ang kakaiba naming karanasan sa bahay ng lolo ko noong siya'y pumanaw. Ako po si Daniel at ito'y nangyari sa amin 15 taon na ang nakalilipas, pero sariwa pa rin sa alaala ko. Si Lolo Pedro ay dating sundalo, istrikto, masungit, at palaging may sigarilyo sa bibig. Kahit na hinihika na siya, hindi pa rin siya tumitigil sa paninigarilyo. Lagi siyang nagyoyosi habang nakaupo sa duyan sa terrace. Minsan, habang hinahabol niya ang hininga niya, nadapa siya't nawalan ng malay. Di na siya na-revive sa ospital. Sa libing niya, walang ni isang umiyak. Galit kasi ang karamihan sa kanya, lalo na si nanay. Pero ako, nalungkot ako noon. Siya lang kasi ang laging nagbibigay sa akin ng candy noon, kahit mahigpit siya. Matapos ang libing, nagsimula na ang kababalaghan. Unang gabi pa lang, may naamoy na kaming usok ng yosi. Wala namang ni isa sa amin ang naninigarilyo. Si tatay, nagpa-check up pa ng wiring. Baka may nasunog sa mga linya ng kuryente. Pero maayos naman ang lahat ng kawad. Pagkalipas ng ilang araw, nakakarinig na kami ng mga yabag sa mismong terrace kung saan siya palaging nagyoyosi. Isang gabi, ako mismo ang tumayo para tignan. Pagbukas ko ng pinto, nanlamig ang katawan ko. Nandoon sa duyan si Lolo, nakaupo, may sigarilyong umuusok sa bibig. Naangiti pero natutuyo na ang balat. Nang kumurap ako, wala na siya. Simula noon, gabi-gabi naming naririnig ang duyan na gumagalaw, kahit wala namang hangin. Doon na kami nagpasyang lumipat ng bahay. Pero kahit nakalipat na kami, sa tuwing naaamoy ko ang yosi sa alanganing oras, napapatingin ako sa paligid. Baka kasi bumibisita lang si Lolo. Dear Captain Kokak, nangyari ito 2 taon na ang nakalilipas, pero parang kahapon lang. Isang hapon, habang pauwi ako galing school, may matandang lalaki sa gilid ng palengke na nagtitinda ng kung ano-anong gamit. Nilapitan ko dahil curious ako sa mga kakaibang bagay. "Gusto mo ng swerte?" tanong niya. "Subukan mo to." Inabot niya sa akin ang isang itim na kaha ng sigarilyo. Walang brand, walang label. Kakaiba. Akala ko trip-trip lang. Kinagabihan, sinubukan kong manigarilyo sa labas. First time ko. Nang sindihan ko, may biglang malamig na hangin. Napapikit ako. At pagdilat ko, hindi ako makapaniwala. Sa harap ng salamin sa labas ng bahay, hindi ko nakita ang sarili ko. Nakita ko ang isang babae. Maputla. Duguan ng mata. Nakayuko. May hawak siyang parehas na sigarilyo na hawak ko. Narinig ko ang boses niyang paos. "Ngayon, magpapalit na tayo." Mula noon, bawat salamin ay may ibang refleksyon. Sa anino ko, minsan nakasuot ako ng lumang damit. Minsan, nakita ko pa siyang lumalapit sa kama ko habang natutulog ako. Sinubukan kong sunugin ang kaha. Hindi nasusunog. May isang papel sa loob nito na may nakasulat. Isa pa at ako'y makakalaya na. Nanlamig ang buo kong katawan. Ibinaon ko sa lupa ang mga natitirang itim na sigarilyo. Nang sa gayon ay wala nang sino man ang makapagsisindi nun. Dear Captain Kokak, nagbabantay ako noon sa isang lumang gusali sa May Kalaw, sa Maynila, bilang security guard. Abandonado yon.
Dati raw call center, pero nagsara dahil sa mga insidente na nagpasalin-salin sa mga kwento. Hindi ko yun pinansin. Trabaho lang kasi ang hanap ko. Isang gabi, may nakita akong lalaki sa rooftop. Nakaupo siya sa gilid. Nagyoyosi. "Boss, bawal dyan. Delikado dyan eh." Sigaw ko. Ngumiti lang siya. "Isa lang to. Huling hit-hit." Saka biglang tumalon. Dali-dali akong bumaba. Pero pagdating ko sa ground floor, walang katawan. Walang bakas ng tao. Kinabukasan, may nagpakilalang dating empleyado ng gusaling yun. Nang sinabi ko ang itsura ng lalaki, nanlaki ang mga mata niya. "Si Lester yun. Nagpakamatay dyan 3 taon na ang nakalilipas. Ganyan na ganyan ang sinasabi niya eh. Huling hit-hit." Tuwing gabi, may lumalabas pa ring usok mula sa rooftop. At isang beses, nakita ko siyang muli. Nakaupo, hawak ang sigarilyo, at tumitingin sa akin. Lumapit siya sa akin. "Gusto mo? Tikman mo." Tinanggihan ko. Sabi ko, "Baka ikaw ang huling humit-hit yan eh. Ayoko." Tumawa siya. "Hindi. Baka ikaw ang huli kong isasama." Dahil doon, umalis na ako sa trabaho kinabukasan. Dear Captain Kokak, sikat sa opisina namin ng Yossi Break sa 3rd floor fire exit. Pero may paniniwala na bawal manigarilyo doon nang mag-isa. Lalo na kung 3 AM. Dati raw kasing may empleyadong si Marco na nahulog sa fire exit. Pero sabi ng janitor, hindi raw ito aksidenteng nahulog. May tumulak daw. Isang gabing stressed ako. Nagyosi ako sa 3rd floor. Wala akong kasama. Tahimik. Walang hangin. Pero habang humihit-hit ako, parang may humawak sa balikat ko. Biglang lumamig ang paligid. Tumingin ako sa salamin ng pinto. May lalaking nakatayo sa likod ko. Pero paglingon ko, wala naman. Pagbalik ko sa desk, nag-ring ang headset ko. Wala namang call. Pero may humikab sa kabilang linya at may boses na bumulong. "Anong oras ka ulit magyoyosi break? Wala akong kasama." Nang lumingon ako sa monitor, umuusok na yun. Pero hindi amoy ng nasusunog na kuryente, kundi amoy ng sigarilyo. Nag-resign ako matapos nun. Pero minsan, habang nagyoyosi ako sa ibang lugar, hindi ko pa rin mapigilang maisip ang mga pangyayaring yun. Dear Captain Kokak, ako si Arvin. Isa akong tindero ng yosi sa gilid ng simbahan ng Quiapo. Nakapwesto ako sa may underpass. Isang linggo, may lumapit sa akin na babae. Maputi, parang galing sa lamay. Malamig ang kamay, at ang mga kuko niya ay itim. Bumili siya ng sigarilyo. "Yung itim ang kaha, ha?" Sabi niya. Hindi ako nagbebenta ng ganoon. Pero may lumang kaha sa ilalim ng kahon ko. Inabot ko yun sa kanya. Nang binayaran niya ako, luma ang barya. Halos magwawalong dekada na ang kalumaan noon. Lumipas ang araw. Napapansin ko na nagtitinda na rin siya ng sigarilyo. Pero itim ang kaha. Paulit-ulit bumibili sa kanya ang mga lasing, adik, at mga mukhang gutom sa kalye. At sa isang gabi, nakita ko ang isa sa kanila, si Mang Ramil, namatay sa gilid ng kalye. May hawak siyang sigarilyo, itim ang kaha, naangiti pa ang labi, pero sunog ang lalamunan. Nang balikan ko ang kaha, may ukit sa ilalim, kamatayan. Sinasabi ng iba na ang sigarilyong yun ay hindi lang usok ang dala, kundi hininga ng kamatayan. At bawat humihit-hit noon,
ay sinusundo na. Ngayon, kada linggo ng gabi, bumabalik ang babae. Hindi siya nagsasalita. Basta't iniaalok niya gamit ang kamay ang sigarilyo sa mga taong naroon. Lagi niyang binubulong, "May kulang pa. 7 kaluluwa pa."